Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Dok! Dok! Pakiusap! Emergency po ito! Gamutin niyo po yung asawa ko! Pakiusap! Pakisunod lang po muna ng proseso. Kailangan niyo munang fill upan ng mga dokumento bago namin ma-admit ang asawa ninyo. Hindi niyo ba nakikita ha? Namibilipit na siya sa sakit! Gamutin niyo muna siya bago yung mga papirma niyong yan! Ma'am, mahalaga pong magkaroon tayo ng maayos na record para sa pangangalaga sa inyong asawa. Ano po bang nangyari? Sinugod po ng aswang ang asawa ko! Ano ho? Sinugod ng aswang ang asawa ko! Sinugatan ng matatalim na kuko ng aswang ang tiyan ng asawa ko! Akto na nitong kakainin ang lamang loob ng kanyang tiyan nang dumating ang mga tanod, kaya nasukluluhan siya! Ma'am, seryoso po ba kayo? Hindi po biro ang ganyang mga pahayag. Totoo po yun! Kaya sige na, nurse! Paki-admit na ang asawa ko! Nakita niyo naman, diba? Pinalot lang namin ang kumot ang sugat niya sa tiyan. Madami ng dugo ang nawala sa kanya. Ma'am, maging tapat kayo sa amin. Kailangan po naming malaman ang totoo para sa tamang pangangalaga. Pakisagot po ng mga tanong ko. Ano po ba talagang nangyari sa asawa niyo? Anong mga sintomas ang kanyang nararamdaman? Sabi ko na nga ba, hindi kayo maniniwala. Aswang nga ang sumalakay sa kanya. Ma'am, hindi po biro ang kalagayan ng asawa mo. Kailangan niyo hong magsabi ng totoo. Hindi ako nagbibiro. Yun ang totoo. Sige ho, pakibayad na lang po sa cashier ang advance payment. At least 25% po ang kailangan ng pondo para sa operasyon. Agad po namin gagawin ang lahat na kanyang kakailanganin. Oras na may proseso na ninyo ang lahat ng mga hakbangin para ma-admit ang asawa ninyo. Nandoon po ang cashier sa unahan. Pagkatapos, dumiretso kayo sa butika ng ospital, sa sterile supply room, o kaya dun sa central supply room para maihanda nila ang makakailanganin sa kanyang operasyon. Sige na po, kumilos na kayo! Olive, check the vitals. Ang mga gagamitin ko, ihanda na. Opo, Doc. Nurse Olive, ang pulse rate, pakicheck. Okay naman po. Okay, simulan na natin. Doc, bumababa ang vitals niya. Mukhang delikado. Hindi ko kakayanin ng pasyente. Lubhang nawasak ang kanyang tiyan at hindi ko mapigilan ang pagdurugo. Doc, unstable na po. Itutuloy pa ba natin? Sige lang, susubukan ko pa rin. Doc, CPR, Doc? Negative. Time of death, 2:30 p.m. Paumanin po. Ginawa na naming lahat ng aming makakaya. Pero hindi na kinaya ng asawa mo ang pinsalang kanyang natamo. Malabo na rin po itong mabuhay dahil sa internal bleeding. Nakikiramay po ako. Hindi totoo yan! Hindi pa siya patay! Huwag niyong iwanin ang asawa ko sa loob! Ano ba? Anong klaseng doktor ka? Bakit hindi mo siya magamot? Pasensya na po, Mrs. Asawa ko! Gumising ka! Gumising ka! Inang napakalma ang babae. Inunawang sitwasyon at pinilit tanggapin ang katotohanan na wala na ang kanyang asawa. Lumisa na ang babae matapos maasikaso ang bangkay ng kanyang asawa.
Samantala, tulala si Olive sa kanyang sariling lamesa. Napapaisip sa lahat ng sinabi sa kanya ng babae kanina. Hindi niya lubos maisip na nag-i-exist ang aswang. At nasaksihan raw yun ng biktima mismo ng aswang. Nasa ganong sitwasyon ang dumating si Ramir sa nurse station. Kumusta naman ang araw mo ngayon? Alam mo, sa amin ang daming nangyari. Akala ko nga, madali lang ang maging nurse. Hindi pala. Kaya naisip ko, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, normal na sa rutin ng buhay natin, ang maraming katatakutan, iyakan, at kung ano-ano pa. Sa inyong department, anong ganap sa araw na to? Tamo tong taong to. Kanina pa ako nagsasalita eh. Uy! Olive! Ayos ka lang ba? Uy! Ay! Ano ba? Ano pong nangyari sa'yo? Bakit ka tulala? Ramir, pasensya na. Medyo na-distract lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman. Pero naalala ko lang kasi yung huling pasyente natin. Yung may sugat sa tiyan. Anong bago ron? Normal lang naman sa ospital ang namamatayan. Oo nga. Pero kakaiba itong sinabi ng asawa ng pasyente. Biktima raw ng aswang ang kanyang asawa. Aswang? Seryoso ba yan? Oo nga, Ramir. Nakita ko pa nga yung hiwa sa tiyan niya. Tapos bumulwak pa yung lamang loob nito habang tinatahi namin. Grabe naman yun. Hindi mo ba naramdaman na may kakaiba sa pasyente? Habang nagsasagawa kayo ng procedure? Wala naman. Basta ang sabi sa akin ng asawa ng pasyente, biktima raw ito ng aswang. Pero hindi ako naniniwala. Sino ba naman kasing maniniwala na nag-i-exist ang ganyang nilalang dito sa mundo? Yung hiwa niya sa sikmura, hindi to kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Halimaw lang ang maaaring gumawa ng ganito. Kapanipaniwala tuloy yung sinasabi ng asawang babae. Totoo man o hindi, ang mahalaga, ginawa niyong lahat para sa pasyente. Oo nga, yun na nga lang ang iisipin ko. Kahit sinisisi pa rin kami ng asawa niya sa pagkamatay nito. Mabuti na lang, andun si Doc Richard. Naging maayos naman ang lahat. Ikaw naman, puro ka Doc Richard. Ako ba? Wala man lang nagawa. Ano ka ba? Iba ka naman. Si Doc Richard, ang husay nun sa trabaho niya. Ikaw, isang mabuting kaibigan. Ewan ko sa'yo. Nakakatampo ka na ah. O sige, balik na ako sa pwesto ko. Kita na lang tayo mamaya sa bahay. Sige. Isang araw, sa naturang ospital, walang masyadong pasyente ang kinakailangang asikasuhin. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng doktor na masolong nurse sa kanilang work area. Walang mga pasyente? Wala po, Doc. Parang kakaiba talaga ang oras ngayon. Hindi ako sanay na walang pasyente. Oo nga po eh. Alam mo ba, Olive? Parang ang saya-saya ko ngayon. Kasi may kakaiba eh. Paano kakaiba, Doc? Tahimik lang siguro kasi walang gaanong tao. Pero okay na rin yun. Ibig sabihin lang, walang taong napahamak ngayong araw. Oo nga, tama ka. Pero alam mo, habang nakatingin ako sa iyo ngayon, talagang may kakaiba eh. Ha? Ano nga ang kakaiba, Doc? Nurse Olive, ngayong araw ko lang naisipang tingnan ka ng maigi. At napansin ko,
Ang ganda mo pala talaga. Doc, nangaasar ka ba? Hindi ka nakakatawa. Hindi ako nangaasar, Olive. Seryoso ako. Ngayong araw lang kita nakita ng ganito ka-close. At ang ganda mo pala talaga. Parang scalpel na hinahanap-hanap ng surgeon. Ang perfect mo kasi, Olive. Parang ang dali-dali ng lahat kapag nasa tabi kita. Doc, grabe ka naman mag-analogy ah. Pero salamat sa compliment. Wala yun, Olive. Totoo naman eh. At alam mo ba, habang nag-iisip ako ng pick-up lines gamit ang mga surgical instruments, napagtanto ko na may isang instrumento na talagang konektado sa'yo. Instrumento ka ba? Bakit? Para kang stethoscope ko. Dahil tuwing kasama kita, naririnig ng puso ko ang tibok ng iyong puso. Ay naku, Doc. Ang corny mo. Pero in fairness, natutuwa ako. Alam mo, Olive, ang tagal ko nang gustong sabihin sa'yo yan. Kahit na madalas ako magbiro, pero sa pagkakataong ito, seryoso ako. At sana, magkaroon tayo ng pagkakataon na makilala pang isa't isa ng lubusan. Doc Richard. Oh, bakit parang pinagpapawisan ka na dyan? Oh, wala, Doc. Ang hirap din pala kapag ganitong walang halos maraming pasyente. Wala ding ibang nurse. Ayaw mo nun? Solo natin ang bawat isa? Doc naman. Nurse Olive, kung makareact ka, parang virgin pa. Sa trabaho nating ito, hindi uso ang padimure-dimure. Pare-pareho na nating alam ang mga bahagi ng mga human anatomy. By the way, huwag mong sabihin hindi ka pa nagkakaroon ng karelasyon ever since. NBSB ako, Doc. Kung meron man, puppy love lang. Swerte ko pala kung magkakatuluyan tayo. Ako ang magiging kauna-unahang serious relationship mo. Doc, may itatanong sana ako sa inyo. Kung hindi nyo mamasamain, Ano yun? do you have a prescription? Prescription? Magbakit na lang kayo. Bakit? Because I think you need a dose of love. And I am the medicine that can heal you. Anong nangyari sa inyo? Scalpel ka ba? Bakit? Alam mo ba, sa tuwing ginagamit ko ang aking mga surgical tools, parang ikaw lang ang pumapasok sa isip ko. Ang kislap ng iyong mga mata ay mas nakakapanghalina pa kaysa sa anumang scalpel. Gusto mo bang maging scalpel sa buhay ko at patuloy na pumukaw ng kagandahan sa araw-araw? Ang palitan ng kanilang mga ngiti at tinginan ay nagpapahiwatig ng isang espesyal na koneksyon nila sa isa't isa. Wala mang kasiguraduhan, naging pagkakataon ng sandaling ito para makaramdam sila ng kapanatagan ng loob sa bawat isa. Palihim na nakaramdam ng kilig si Nurse Olive. Naisip niyang hindi naman pala mahirap pakisamahan ang kanilang bagong residenteng doktor. Kahit 1 linggo pa lang silang magkasama, ay parang matagal na silang nagkakaunawaan. Pauwi na si Olive mula sa kanyang duty nang makita niyang papasok pa lamang ng kanilang compound ang kaibigang si Ramir. Sabi ko na nga ba ikaw yung bababa sa taxi. Kaya hinintay kita bago ako pumasok sa gate. Tara na, hatid kita sa inyo. Eto naman, parang ang layo ng bahay ko eh. Ilang pintuan lang ang pagitan ng mga bahay natin. Ihahatid mo pa ako. Well, anyways, salamat sa pag-aalala mo. Bakit ka nga ba kasi ginabi ng uwi? May tinapos pa kasi akong medical record ng pasyenteng namatay. Kaya natagalan ako.
Bakit naman ikaw ang gumagawa niyan? May ibang dapat na nakatoka sa dead patients. Ayos lang naman kung ako ang gumawa nun. Absent siya eh. Saglit lang naman ako sa morgue. Bakit? Masama bang pumunta ako ron? Hindi naman. Pero nag-aalala lang kasi ako eh. Madilim sa lugar na yun. At maraming nangyayari na hindi maganda. Kapag oras ng gabi, hindi ka ba natatakot? Nag-aalala ako sa iyo eh. Hindi mo kailangang mag-alala, Ramir. Heto ako oh, kasama kita. Oo nga. Pero, paano na lang kung wala ako? Sinong kasama mo sa ganitong oras? Alanganing uwi mo ah. May ganun? Ano ka ba? Sa tagal ko nang nagtatrabaho rito, ngayon ka pa nag-alala ng ganyan. Sana lang kasi sa sunod sabihan mo ako. Para alam ko kung safe ka. Ramir, bakit parang ibang tono ng pananalita mo? May hindi ka ba sinasabi sa akin at ganyan ka kung magsalita? Siguro nga. Oo. Ano? Hoy, magsabi ka muna kung ano yun. Hindi ako manghuhula. Paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Hindi magandang umasta ka ng ganyan na wala ka namang permiso galing sa akin. Kasi naman nahihiya ako eh. Parang hindi ko kayang marinig ang pagtanggi mo. Basta para sa akin. Sabihin mo lang na kailangan mo ako, okay na yun. Handa na akong gawin ang lahat para sa'yo. Ay naku Ramir, napakaseryoso mo naman. Hindi ako sanay na ganyan ka. No, sige, para hindi ka na magtampo, sa susunod, ikaw na ang una kong lalapitan. Talaga? Oo nga, sabi. Sige. Pero sana sa susunod, may mas magandang balita na rin akong aasahan sa'yo. Anong aasahan bang sinasabi mo? Wala. Ang sabi ko, ingat ka, Olive. Ikaw rin. Magandang gabi sa'yo, Ramir. Magandang gabi rin. Wala sa hinuha ni Olive kung ano ba talagang umaandar sa utak ng binata. Palibhasa'y bata pa lamang ay magkaibigan na sila. Kaya pakiramdam niya, kapatid na nagmamalasakit lang ang ginagawa nito sa kanya. Sino nga ba naman kasi ang mag-aakalang may lihim itong pagtingin sa kanya, gayong wala naman itong nababanggit. Pumasok na ito sa kanyang silid at nagpahinga. Naghanda na naman ang panibagong shift na haharapin niya kinaumagahan. Kinabukasan, night shift ang duty ni Olive. Bumubuhos ang napakalakas na ulan. Patakbo siyang naglalakad sa di kalayuan ng ospital. Napilitan siyang pumasok sa likurang bahagi ng ospital dahil umiiwas siya sa mataas na baha na naipon sa harapan ng ospital. Sa tabi ng kusina ay ang morgue. Tandaan niya ang kwartong yun dahil doon niya dinala ang medical records na ibinigay niya sa nakaduty sa morgue. Naglalakad na ang dalaga sa pasilyo. Pinapagpag ni Olive ang kanyang uniforme dahil sa bahagyang pagkabasa nito sa malakas na ulan. Mahinang mga kaluskos ang kanyang narinig sa loob mismo ng kwarto. Napalingon siya sa bandang bintana. Pagtama ng isang malakas na kidlat sa labas, nakaaninag siya ng isang kakaibang nilalang na kumakain nang hindi niya alam kung ano. Sandali, ano itong nakikita ko? Isang kakaibang nilalang na nasa loob mismo ng morgue. Oh, napakalaki niya. Parang may kinakain na nakakadiri at parang isang... Aswang! May aswang! Hindi! Papalapit siya sa akin!
Makiusap! Huwag mo ko lalapitan! Ayoko pang mamatay! Hindi siya tumitigil ng pagsunod sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako! Wala bang nakakarinig sa akin? Tulungan niyo ako! Kailangan ko nang tumakas. Baka makilala niya ako. Tulong! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit! Huwag bitiwan mo ako! Olive! Sandali! Huminahon ka! Ako to! Si Ramir! Olive! Ano ba? Tingnan mo ako! Ramir, ikaw nga ba yan? Oo, Olive. Ako nga. Ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak? Ramir, may aswang. May nakita akong aswang sa loob ng morgue. Ano? Paano magkakaroon rito ng aswang? Anong gagawin niya rito? Pas hindi ko alam. Nakita ko na nga nanginginig ako sa takot rito eh. Aalamin ko pa ba kung paano napunta rito yung aswang na yun? Sige, hindi na kita tatanungin. Ang mabuti pa, sumama ka na sa akin. Umakyat na tayo sa nurse ward at ang maayos mong sarili mo. Ano ba kasing ginagawa mo sa lugar na yun? Paano kung napunta sa morgue? Ano ka ba naman? Natural maulan. Sino ba naman kasing gugustuhin mabasa tayo ng baha sa harap ng ospital? Sana nagpahatid ka na lang kay Ramir. Para hindi ganyan. Napunta ka pa sa morgue natin ang wala sa oras. Tama na yan. Pwede ba, Lindo? Huwag mo nang awayin si Olive. Hindi niya naman gustong mapunta ron eh. Ang sisihin nyo, yung ulan. At yung baha sa ospital. Hindi dapat mapupunta si Olive ron. Oh, anong kaguluhan to? Bakit umiyak si Olive? Paano ho itong si Olive? Nakakakita ron ng aswang sa morgue sa baba. Kanina pa hindi humuhupa ang nervyos niya eh. Walang lalaki to. Kanina pa himas ng balikat ni Olive. Bigwasan ko kaya tong hayop na to. Okay na ako, Ramir. Pwede mo na akong iwanan. Hindi ba tapos ng shift mo? Pwede naman ako mag-OT. Hoy! Bawal yan dito. Ano ka, HR? Para pangunahan mo ang oras ng pasok mo rito? Teka, di ba toko mong morgue? Bakit wala ka sa oras ng trabaho mo? Ano ka ba naman, Ramir? Huwag mo nang pakialaman si Lindo. Trabaho niya yan. Ang intindihin mo ang sarili mo. Umuwi ka na. Kaya ko na ang sarili ko. Ayos lang ako. Pwede mo nang iwan si Olive. Andito naman ako. Ako ang kasama niya sa mga operation schedules ngayon. Kayo, Dok? Bakit? May problema ba ron? Ano bang problema ng doktor na to? Kanina pa ako nakakahalata. Parang ang sama ng tingin sa akin. Ramir, kaya ko na ang sarili ko. May mga kasama naman ako. Pwede ka nang umuwi. Magpahinga ka na lang muna. Siguradong hindi mo kaya magtrabaho ng ganyan. Maiintindihan naman siguro ng HR natin Ano ka ba? Hindi pwedeng umuwi ako dahil lang sa nakita ko. Tsaka walang kasiguraduhan kung totoo o hindi. Matatakot ka ba naman ng ganoon? Kung di mo mismo nakita ang aswang na yun. Ako nang bahala. Ako nang magpapaliwanag sa HR. Hindi na kailangan. Kung ano man ang nakita ninyo sa lugar natin, ikalimutan nyo na. Nasa bagong panahon na tayo ngayon. Walang katotohanan ng mga kababalaghan na yan. Napipi ko na talaga ako sa doktor na to. Ginawa niya pang sinungaling si Olive.
At pinapahiya niya pa ako sa harap ng babaeng mahal ko. Nakakainis! Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Doc? Umuwi ka na. Kailangan ko pang magtrabaho. Sige, aalis na ako. Olive Abihar, sumunod ka sa opisina ko. Yes po, Doc. Anong nangyayari sa taong ito? Bakit biglang uminit ang ulo at pinapatawag pa ako sa opisina niya? Doc, pasensya na po sa nangyari. Sino ba sa buhay mong Ramir na yun? Ha? Si Ramir po? Oo. Ano ba? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Anong kaugnayan ni Ramir sa'yo? Teka, Doc. Ano bang problema? Bakit po galit na galit kayo? Buisit na lalaking yan. Dahil sa kanya, naiinis ako. Mukhang hindi po ito ang tamang oras na magpunta ako rito at pag-usapan ng mga walang kwentang bagay. Aalis na po muna ako. Hindi. Huwag mo akong talikuran. Huwag kang aalis. At dito ko lang. Ay! Doc, mabigat po ako. Ano ba to? Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Napakalapit na namin sa isa't isa. Kung hindi ako iiwas, mahalikan niya na ako. Napakaganda mong lalo sa malapitan. Hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Patawad. Isang gabing hindi na napigilan ng dalawa. Ang kauna-unahang pagkakataong maranasan ni Olive ang kanyang unang matamis na halik. NBSB ang dalaga at dahil ito ang unang pagkakataong may langtarang nagpahayag ng nadarama sa kanya, tuluyan na siyang nagpatianod sa init ng kanyang nararamdaman. Nakaramdam siya bigla ng guilt sa sarili. Ano na lang kayang sasabihin ni Ramir oras na malaman nitong nakikipaghalikan siya sa kanilang resident doctor. Aminin man niya o hindi, matagal na siyang may hinala na may gusto sa kanya si Ramir. Hindi lang nito kayang sabihin ng totoo dahil sa takot. Nabag-iba ang turingan nila sa isa't isa. Naging malikot na ang mga kamay ng doktor. Maski ito ay hindi na rin napipigilan ang init na kanyang nadarama. Hanggang sa mapatigil ito at biglang napahiyaw na umiwas sa dalaga. Shit! Nakakainis! Teka, anong nangyari? Bakit bigla ka? I'm sorry, Olive. Hindi ko dapat ginawa yun. I'm sorry. I'm really sorry. Anong inihingi niya ng tawad? Yung paghalik niya sa akin? O yung pagtigil niya sa ginagawa niya sa akin? Hindi ba ako nakaka-turn on? Ayusin mo sarili mo, Olive. Sige na. Go back to your place. Ganun lang. Hello, Lindo? Yes. Sige. Papunta na ako. Okay, bye. Olive, bakit nandito ka pa? Sabi ko, di ba, bumalik ka na sa pwesto mo? Pinahiya niya ako. Pakiramdam ko pinaglaruan niya lang ako.
Tuwang-tuwa siguro siya sa naging reaksyon ko. Ang tanga-tanga mo, Olive. Bakit ang bilis mong pumigay? Buisit! Nakakainis talaga. Bakit ba sa tuwing napapalapit ako kay Olive, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko? Napakabango niya. Nakakahalina. Nanabik ako sa mga labi niya. Sa buong katauhan niya. Pero natatakot ako. Baka sa sobrang pananabik ko, mag-iinit ang katawan ko at hindi ko na maitatago pa ang tunay kong katauhan. Ayokong dumating ang panahon na tuluyan niya akong iwasan. Ang walang hiyang yun. Nakakainis talaga. Parang may mali eh. Sa paraan pa lang ng pag-aali-aligid ng doktor na yun kay Olive. Parang may motibo na to. Shit! Ayokong isiping may gusto rin ito kay Olive. Kaya lang, mas maangas siya eh. Talagang meron eh. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na maunahan ako ng doktor na yun. Kamakailan ka lang nakilala. Samantalang ako, matagal nang nanunuyo kay Olive. Nakakainis talaga. Hindi talaga ako mapakali. Ano yun? May tao sa gilid ng ospital. Anong ginagawa niya rito? Sa wakas, nakakuha ako ng lamang loob. Pwedeng-pwede na to. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo sa lugar na to? Hindi. May nakakita sa akin. Ano na ngayon ang gagawin ko? Sagutin mo ako! Anong ginagawa mo rito? Tatakas ko. Huli ka! Ano ba? Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ayoko! Hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko, hindi ka pwedeng umalis. Wala ka nang pakialam. Gagawin kong lahat ng gusto ko para lang maipaghiganti ang asawa ko. Ano? Pagkakataon ko na makatakas. Hindi! Ang baho! Ano yan? Mga lamang loob? Saan galing ang mga yan? At anong gagawin mo sa mga yan? Hindi ba sinabi kong wala ka ng pakialam? Akin ang mga ito, kaya pabayaan mo na ako! Kung ganun, ikaw ang aswang na pakalat-kalat sa ospital na to. Hindi! Kailangan kang mahuli! Tulungan niyo ako! Nahuli ko na ang aswang! Nandito siya! Tigil mo yan! Tulong! Manahimik ka! Tulong! Bitiwan mo ako! Huwag mong ihawak sa akin ang madugo mong mga kamay! Bitiwan mo ako! Hindi ako aswang, kaya manahimik ka! Kung hindi ka aswang, para sa na mga dala mong yan! Kung ganun, hindi ako kilala ng taong ito. Kung sa bagay, sa dami ng nurse na naka-duty sa ospital, malamang hindi niya ako nakikilala. Ano? Bakit hindi ka sumasagot? Para yan sa asawa ko. Para malaman ko kung sino ang aswang na pumatay sa kanya. Gagamitin kong pain ang mga ito sa halimaw na yon. Sinungaling! Sinong pinaglololoko mo? Hindi mo kayang masilo ang halimaw na yon nang ganun-ganun lang. Wala kang pakialam. Gagawin ko ang lahat para maipaghiganti ang asawa ko. Sinira niyang pangarap namin. Kung hindi niya pinatay ang asawa ko, masaya sana kami ngayon. Pagkatuwang sana naming bobohin ang aming pamilya. Naalala ko na. Ikaw siguro yung asawa ng babaeng namatay na pasyente. Na minsang napag-usapan sa loob ng ospital. Oo! Ako nga! Ako ang asawa ng lalaking pinatay ng halimaw na yun. At ang paghuli sa aswang na yun, ang tanging paraan ko para maipagiginti ko ang kamatayan ng asawa ko. At hindi mo ako mapipigilan kahit ano pang gawin mo. Sige, nauunawaan ko na. Pakakawalan kita bilang pakikisimpatya ko sa nangyari. Pero sa uli-uli na magkikita tayo, makikialam na ako.
Dahil baka sa susunod, dalawa na tayo natutugis sa halimaw na yon para maipaghiganti rin ang ginawa niya sa babaeng gusto ko. Nasaan na ba kasi ang taong yun? Alam naman niyang ang daming dapat gawain sa morgue. Pumunta pa siya dito sa taas. Ayoko pa naman pumunta sa opisina ng maangas na doktor na to. Nakakainis naman itong si Lindo. Pinapagod pa ako. Hanggang kailan ko ba titiisan ang gutom ko? Teka, kakapasok lang ni Doc. Nako, mukhang mag-aantay pa ata ako rito sa labas. Doc! Hindi ba't sabi ko sa'yo? Huwag kang basta pupunta rito. Ano na naman bang kailangan mo? Ano daw? Pero bakit? Lalo tuloy akong nahihiwagaan sa doktor na to. Magtatago ako rito sa poste. Makikita nila ako kapag lumapit pa ako. Salamin pa naman ang paligid ng opisina. Sir, may ibabalita lamang po ako. Hindi naman po ako magtatagal. Dalian mo na. Ayokong nakikita na lang pumupunta-punta ka dito sa opisina ko. Ang mga lagayan ko, may nakialam po. Ano? Paano nangyari yun? Akala ko ba, ikaw ang may hawak ng susi sa ibaba? Paano may nakialam? Siguro, nang minsan hindi ako nakapasok ng umaga, nang linisin ko ang mga kinalat niyong dugo. Nung isang gabi, hindi na ako nakabalik agad pagkatapos. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Dapat lang na hindi na maulit yan. Muntik pang may makakita sa akin. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Oras na may ibang makialam nito, ikaw nang isusunod kung tatanggalan ng laman loob. Lalo na ngayon, nagugutom na ako. Buisit! Anong lamang loob ang sinasabi nila? Gusto ko pang lumapit. Hindi ko masyadong maintindihan ang pinag-uusapan nila. May ibang taong paparating. Lilipat ako ng pwesto. Sino kaya to? Pati ba naman si Olive? Pumupunta rito? Ang daming pwedeng utusan, bakit siya pa? Doc, excuse me po. Sandali lang. May kausap pa ako. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Umalis ka na sa harapan ko. Opo. Kayo po pala, Mang Lindo. Ano pong ginagawa niyo dito? Pasensya ka na, Nurse Olive, kung nainip ka. May sinabi lang akong importanteng bagay kay Doc. Babalik na rin ho ako sa ibaba. Sige po. Oh, ikaw pala Olive. Anong problema? Halika sa opisina. Nako, hindi na po, Doc. Pumunta lang ako para sabihin may naghahanap po sa inyong pasyente. Nasa OPD po. Nagwawala po yung bantay. Olive, bakit? May naalala ka ba sa loob ng opisina at ganyan ka makipag-usap sa akin? Hindi ka makatingin sa akin ng diretso. Iniiwasan mo ba ako? Ho? Hindi ho.
Kung ganon, huwag ka naman ganyan. Hindi ako sanay. Hindi ko kayo iniiwasan. Naaasiwa lang ako. Sagutin mo ang tanong ko. Oxygen ka ba? Oxygen? Bakit? Hindi ko hahayaang mabuhay kung wala ka. Oxygen na aking hininga. Naku, Doc, ang corny mo talaga. Yan ang gusto ko. Yung lagi kitang nakikitang nakangiti. Para akong natutunaw sa titig ni Doc. Unti-unti na yata akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung kailan pa nagsimula. Basta ang alam ko, Olive, nagugustuhan na kita. Doc Richard, Sa susunod, kapag tayong dalawa lang, sanayin mo na yung sarili mong tawagin akong Richard. Para naman hindi ka na may lang. hindi ba nakakahiya? Parang hindi naman tama. Do as what I say. Hindi ka na iba sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo. Richard, Kaya pala nagdadalawang isip akong pumunta rito. Dahil gantong tagpo ang maaabutan ko. Nakakainis. Naiinis ako sa ngiting nakikita ko sa mukha ni Olive. Para sa doktor na ito, kailangan kong paghiwalayin ng dalawa. Kinakain ako ng selos. Olive, andito ka lang pala. Ramir? Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Medyo lang. Ano nga atin at napasunod ka rito? Wala naman. Hinahanap ko lang sana si Lindo. Kaso wala yung taong hinahanap ko eh. At heto kayo. Naabutan ko rito. Parang ang saya-saya ni Olive. Oo naman. Lalo na kung ako ang kasama niya. Richard, tumigil ka nga dyan. Kailan pa kayo naging ganito ka-close? Ha? Hindi. Ito kasing si Doc. Pinipilit akong tawagin siyang Richard. Wow. Ang sarap namang pakinggan. Isa pa nga. Mukhang nakakaistorbo ako sa lampungan yung dalawa. Sige, bababa na ako. Teka naman Ramir. Sabay na tayo. Huwag mo na akong iwan. Nasabi ko na ang kailangan ko sa kanya. Bahala ka. Doc, sumunod ka na lamang po doon sa OPD. Sige. Mukhang hindi kami magkakasundo ng Ramir na to. Kitang-kita ko sa paraan ng pagkikitungo niya sa akin eh. Mukhang kailangan ko mag-ingat. Iritableng iniwan ni Ramir ang dalawa. Magkagayon may agad na sumunod si Olive sa binata. Habang naglalakad ang dalawa, nahalata ni Olive ang pagiging tahimik nito. Natapos na lamang ang kanilang shift ay ganoon pa rin ang trato nito sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay tuluyan na siyang binabaliwala nito. Lumipas pa ang ilang mga araw. Lalong naging malayo ang loob ni Ramir kay Olive. Dahilan para mas manggalaiti sa galit ang binata sa doktor. Sa likod ng pag-iwas niya kay Olive ay namuong isang maitim na balak para sa doktor na nasa una pa lang ay hindi pa niya tiyak kung papaano. Isang gabi, kabilugan noon ng buwan, pauwi si Ramir mula sa kanyang pagtulong bilang isang labor sa kanilang kapitbahay. Dala-dala ang isang pala. Hindi niya inaasahang makikita si Annie. Naglalakad mag-isa sa isang madilim na kalsada. Dala-dalang itim na supot. Nasa hinala niya ay mga lamang loob na kinuha noong nakaraang